salamat sa biyaya mo. Truly, Lord, we are victorious in your name, O God. And right now, O God, we're bringing back to you the praise, the glory, the thanksgiving, and adoration. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen and Amen and Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Pwede po bang kumamay tayo ng 3 tao at sabihin mo sa kanya, partner, bless ako at nandito ka ngayon. Praise God. Good morning po. Good morning. Good morning po sa bawat isa. Welcome po sa Jesus the Anointed One Church, Full Gospel Ministry. Ang sarap po magpuri sa Panginoon. Amen? God is good. And all the time. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Come on, let's give God the praise. Thank you, Lord. Grabe ang Panginoon. So before we start, let us declare our calling verse, the Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord, which is no other than Jesus, the Anointed One. We also have our culture. Sabay-sabay po nating ideklara, I am anointed. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Praise God. So we are already in the last Sunday of May, at nandun pa rin po tayo sa ating topic na self-check. Sabihin nga po natin, self-check. Praise God. Kamusta na po ba ang bawat isa? Tayo po ba ay lumalago? Tayo po ba ay pinagpapala? Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo. Praise God. Gumaganda po ba at pumapogi? Amen. I believe the Lord is continually doing something in our lives. May ginagawa si Lord sa atin araw-araw. Amen. At ngayon pong umagang ito, ang topic po natin will be entitled, Focus Lang. Amen. Sabi nga po natin, focus lang. Amen. So, let me share to you a story of a painter. Hindi ko po alam kung kilala niyo siya. She is named Anya or Anaya po. Let's just call her Anya. At ito po si Anya, siya po ay talagang kilala pong painter in her place. At kapag po siya ay nagpe-paint, marami po mga tao ang natutuwa po pag nakikita yung painting niya. But one day, there come a time na para bang wala ng meaning, wala ng kabuluhan yung pine-paint niya, para bang boring na yung painting niya. And lumapit siya sa mentor niya, sabi niya, bakit ganon? Parang yung painting ko hindi na na-appreciate ng tao. So, sabi ng mentor niya, sige nga, dalhin kita sa isang magandang lugar. Ano po ba magandang lugar? Mga beach, yung mga magandang scenery, magandang kapehan. Dinala po siya ng mentor niya at talagang nakaupo lang siya, pinagmamasdan niya lang po ang paligid. At nung nakita niya po yun, yung paligid, sabi niya sa mentor niya, yun pala yung pakiramdam kapag ikaw ay at peace. Sino po dito nakaramdam na ng kapayapaan sa buhay niya? Amen? Ano pong pakiramdam? Para sarap po makahinga, away ka from your problems, away ka from the city. And nung time po na yon, nung sinabi niya, sige mentor, parang handa na ako kasi nakapaghinga-hinga na ako, nakapagkape na ako sa magandang view. So, nung pagpunta niya po sa bahay niya, nung nagpe-painting na siya, nagkaroon na po ng kabuluhan. At doon niya po nakita, mentor, alam ko na yung kulang sa akin, kaya pala minsan wala nang meaning yung buhay ko, kulang pala po ako ng focus. Wow. Maybe today, ang gustong iparating po ng Panginoon right now in your life, nagtatanong ka, Lord, bakit parang wala na nangyayari sa buhay ko? Lord, bakit parang paulit-ulit yung nangyayari sa buhay ko? Ngayong umaga pong ito, the Lord wants us to know, kapatid, baka kailangan mong mag-focus lang. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, partner, focus lang.
Anong sabi? Amen. Praise God. So, alam nyo po, when we are in focus or out of focus, kapag po wala tayong focus, madalas po tayo po ay ililigaw ng kaaway sa maraming mga bagay na kaya pong i-offer ng mundo. Can I hear an amen? Tama po ba? Pag ikaw ay walang focus, ma-attract ka sa mga bagay na wala sa Panginoon at minsan po, doon ka na lang lagi nakafocus. Okay po? Kahit hindi mo gusto at doon ka nakatingin, doon ka nakafocus, magugustuhan mo na maniwala ka lang. Tama po ba? When you're out of focus, ay hindi ko naman yan alam hindi ko naman yan linya. Pero pag ginawa mo at nag-focus ka sa isang bagay, nagkakaroon po ng kabuluhan. Tama po ba? Na-experience nyo na po ba yon? Kahit ang isang bagay po na tama at gusto ng Diyos, pero hindi mo nilagay sa puso at damdamin mo at sinabi mo, parang wala akong focus dito, hindi mo magugustuhan. Hello? Kaya pala po, in our lives, we need to have focus. Kailangan sa isang bagay, may gusto man sa'yo ang Panginoon o gusto mo man sa buhay mo, for you to achieve it, kailangan pala po ng focus. Sabihin nyo nga po, focus. Kulbitin mo yung katabi mo, sabi mo, focus lang. Tulog ka na yata. Okay? So, we need to have focus. Buksan po natin ang ating Bible in the book of Philippians chapter 3, verse 13 to 14. Sabay-sabay po nating basahin. No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Verse 14, basahin po natin. Next slide. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Wow, balikan po natin yung verse 13. So, si Apostle Paul po ang nagsasalita dito po sa book na ito. And when he is talking to his disciple, gusto niya pong makita o maipakita kung ano po ba ang kahalagahan ng pagkakaroon po ng focus. Ang isang tao po, kapag walang focus, medyo nalito-lito po kung ano po nangyayari. Tama po ba? Sino po dito nakapag-try niya nang maglagay po ng, ano nga po yun, sa sinulid, sa karayom? Sino po nakapag-try na nun? Madali po ba? Mahirap po, tama? Mahirap, lalo na kapag malabo po yung mata, kailangan magpo-focus ka eh. Tama po ba? Para ma-shoot mo yon, kailangan may focus ka. Kahit sa mga maliliit na bagay, para ma-achieve mo yon, kailangan mo ng focus. Amen? Sabihin mo ulit sa katabi mo, partner, kailangan natin ng focus. Amen? So, Apostle Paul wants to give value. Sabi niya, no, hindi ko pa siya nararating. Sabi niya, no, brothers and sisters, I have not achieved it. Hindi ko pa nararating, pero I have focus on this one thing. Yun po ang napansin ko eh. Kung may mga bagay na hindi ka pa nararating, kung may mga panalangin na hindi ka pa nararating, kapatid, baka kulang ka pa sa focus. Amen? Now, alam niyo po, 2025 is a year wherein very crucial po ang lahat ng nangyayari sa buhay natin. Minsan po, alam niyo po, one time may nag-message po sa akin na isa pong young professional. Sabi niya, Pastora, pag-pray niyo naman ako kasi naguguluhan na ako sa buhay ko. Minsan ang isipan ko po ay just go with the flow. Hindi ko po alam kung mag-iibang bansa ako, magtatrabaho po ba ako o magnenegosyo po ako. Hello? Tama po ba? We do not know what will happen with our lives. Pero alam niyo po, the more na maipaintindi sa atin ng Panginoon ang salita pong focus, doon natin makikita, Lord, in the middle of my journey, kailangan pala may focus ako sa iyo. Amen? Handa na po ba tayo? Amen? Focus is really a power behind a successful Christian. Ang isa pong Kristiyano ay masasabing matagumpay kapag po siya ay focus. Sabihin niyo nga po ulit, focus. Amen? Meron po kasi mga Kristiyano, Christian ako, so hindi na ako mag-aano ng mga problema, okay na ako, successful na ako. Pero alam niyo po, that does not define our success. Focus is a power behind a successful Christian. Paano ka nagtagumpay? Kasi nag-focus ka. Amen?
Paano mo na-reach ang panalangin mo? Kasi nag-focus ka. Kaya simulan po natin, there are 3 powerful things na kaya pong gawin ang salitang focus. Handa na po ba ang bawat isa? Amen. Number 1, the power of forgetting the past. Wow! Sabihin mo sa katabi mo, partner, kalimutan mo na ang nakaraan. Sa kabila, sabihin mo, partner, tapusin mo na yan. Ano daw? Hindi ko kaya, pastora. Mga ganun, mga kabataan, When we are focused, or if you want to be focused, we need to forget the past. Balikan nga po natin yung verse 13, Philippians 3 verse 13. Sabi po ni Paul, I have not achieved it. Hindi ko pa siya nakamtan, hindi ko pa siya narating, but I focus on one thing. I focus, ano po yung una? Forget the past. Alam niyo po, when we focus, hindi natin napapansin na kapag pala tinapos mo na yung nakaraan, matindi pala ang kayang gawin nun sa kasalukuyan. Amen? Focus is about forgetting things from your past. Kailangan may kalimutan ka na, kaya hindi ka makamove forward. Inaalala mo pa yung utang mo o nangutang sa'yo. Hello? Kaya hindi ka makamove forward, inaalala mo pa yung galit sa tao na 10 years mo nang nakaaway. Hello? To be honest with you, church, the ability to forget things, lalo na kung pangit, is a gift from God. The ability to forget things, yung makalimutan mo yung nakaraan. Hoy kapatid, alam mo, hindi ako maka-attend sa church kasi feeling ko galit ka sa akin. Ay, bakit? Kasi nag-away tayo. Ha? Limot ko na yun eh. Wala na yun sa akin. Amen? There is power in forgetting the past. Biruin mo, nagawa mong kalimutan yung mga bagay kahit wala kang kapangyarihan na nasa iyo. That is power. Amen? Malimit po nating sabihin kung kani-kanino ang past natin. Tama po ba? Malipit na, alam mo, dati pinagdaanan ko na yan. Ito yung pinagdaanan ko eh. Alam mo, dati yung mga nakarelasyon ko, ito talaga yung nangyari. We tend to kwento or to share other people our past. Tama po ba? We have the potential. Minsan, kaya hindi ka makamove forward, hindi ka makamove on, you dwell in the past. Binabalikan mo ang nakaraan. Sabihin mo sa katabi mo, partner, tapusin mo na ang nakaraan. Anong sabi? Mamaya. Okay. So, malipit po natin sabihin kung kani-kanino yung nakaraan natin. Pero alam niyo po, church, yung past na meron ka, nakaraan na siya eh. Nakadaan na. Yes, history na. Pero yung present na meron ka, that is the power where you can focus kung ano pa yung gagawin ni Lord sa buhay mo. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Hindi mo pwedeng maliitin ng past. Kasi kaya mong mag-focus dun eh. Minsan po kasi, alam mo, dati kasi ganto-ganto ko eh. Sometimes we cannot move forward because we focus on the past. Dun ka na nakafocus sa nakaraan mo. At kapag ikaw ay nakafocus sa nakaraan mo, kapatid, look at me, doon ka matatalo. Come on. Sa mind naman talaga po tayo dinidil ni Lord. In our lives, God is dealing in our mind. Diyan nangungusap ang Diyos sa takbo po ng ating isipan. At sa mind tayo, binabago ng Diyos. At sa mind din po tayo, dinidil ng kaaway. Kaya ko ba to? Parang di ko naman kaya. Nagsasalita ang mga tao when people are talking at us, nag-i-stuck po sa isipan natin, uy, di ba sabi mo dati, bibigyan mo ko pag nanalo ka? Uy, di ba dati, bibigyan mo ko pag nagkatrabaho ka? Nag-i-stuck po sa isipan natin when people is talking to us. Tapunan ng basurahan at regalo po ng Diyos ang atin pong isipan. So what is happening in your mind right now? Ano ba nangyayari sa isip mo ngayon? Kakain ka ba mamaya sa Jollibee? O tagal naman ni Pastora, parang naantok na ako. So our mind is what people or the world or everything in us, we are dealing it in our own mind. Sa utak po natin lahat. Amen? At hindi po tayo makaka-move forward dahil ang isipan mo laging nag-move backward.
Kaya pala dapat kalimutan mo na ang nakaraan. Amen? Kalimutan mo na ang nakaraan. Why? You cannot focus on wonderful things ahead of you. Nandyan po ba? Ahead of you if you keep looking back of your past. Hindi mo makikita kung ano yung ginagawa ni Lord na maganda sa harapan mo kung lagi kang nakatingin kung ano yung pangit o hindi maganda sa nakaraan mo. Amen? Hindi mo makikita. Why? Sabi po ni Lord, Luke chapter 9 verse 62, no one who puts his hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. Ito po ay warning sa atin ng Panginoon. For you to focus, for you to enjoy your life, kailangan pala po, di ba po tayo, ang puso po natin, tayo po ay nagtatanim sa Panginoon. Gusto po natin anihin eh. Kapag po tayo ay nagtatanim, we want na may makuha tayo, may ma-harvest tayo. At yung mga tao po daw po na nagtatanim, hello, andyan po ba kayo? We do not look back. Hindi tayo lumilingon sa nakaraan para umani. Anong ginagawa? They just flow. Sige lang, tuloy lang. May mangyari man, may maganda man, hindi man maganda, tuloy lang. Diretso lang. We will not look back. Why? Kasi sabi ng Panginoon kapag nasimulan mo na yung nangyayari sa buhay mo, for you to focus, kalimutan mo na ang nakaraan, magpatuloy ka, ano man ang nangyayari sa kasalukuyan. Amen? Palakpakan niyo po si Lord. Warning po ito sa atin. We want harvest. Gusto po nating umani, gusto nating pagpalain ni Lord, pero kapatid, ang kulang mo ay focus. Kailangan mo mag-focus. Nakalagay nasa kamay mo yung pang-araro, you have to plow, tapos lilingon ka pa ng lilingon, hindi ka matatapos. Tama po ba? Hindi ka matatapos. Ano kaya nangyari doon sa mga tinanim ko doon? Imbis na tuloy ka ng pagtatanim, tuloy ka ng pag-aararo, hindi ka makapag-araro. Bakit? Lingon ka ng lingon sa nakaraan mo. Amen? So for you to have focus, wag mo nang lingunan yung nakaraan mo. Amen? So lumalabas na ang tao o ang taong mahal ang Panginoon, they focuses their mind and heart and even their eyes toward to the greatness of God's kingdom. Amen? Paano ka magiging focus? Kapatid, mag-focus ka lang kung ano yung para sa kabutihan ng Diyos. Nalala ko po yung testimony ni Rev. Haniel when I attended the anniversary po ng JE1 Santo Tomas. And when her parents po, when they are serving the Lord, ang puso daw nila ay laging para sa kabutihan ng Diyos. Para sa greatness ng Panginoon. At dumating po sa point, binenta po nila yung kotse nila, at ang dahilan po ay para sa kabutihan ng Diyos. Amen? When we are going forward with our lives, let it be na ang focus po ng isip at puso natin ay laging para sa kabutihan ng Diyos. Amen? Resolve yung tao na dito niya ilalagay ang mata niya sa bagay na mayroon siyang makikita, forgetting what is behind. Sino po dito nakakilala po kina Joshua sa Bible? Di ba po sina Joshua yung nakarating po sa Promised Land? Amen? Nandyan po ba kayo? Amen. Sina Joshua po, yung grupo nila, sila po yung nakarating ng Promised Land. Pero hindi lang sila basta nakarating ng Promised Land. They became great not because they conquered the Promised Land. Naging magaling sila dahil hindi lang nila narating ang Promised Land. Ano po nangyari? They became great because they decided not to dwell from their past. Ano po nangyari? Alam niyo po, doon makikita po natin yung story. Hindi po ba merong unang generation, sina Moses? Tama po? Kung hindi niyo po alam, sina Moses po, sila po talaga yung on the way to Promised Land. Nasa daan po sila. Talagang inalis po ni Moses yung mga tao, yung mga Israelita sa Egypt for them to be brought to Promised Land. Pero ano po nangyari? Nakarating po ba sila? Hindi po, tama. Sino pong nagtuloy? Sina Joshua. And the generation of Joshua, sila po yung nakarating ng Promised Land. Paano po nila narating yon? Hindi nila tiningnan yung nakaraan nilang buhay nung namumuhay pa po sila sa Egypt. They forgot the harshness of the Pharaoh para ma-experience nila ang kabutihan ng Diyos. Hindi nila inisip, alam mo, kaya natin makarating sa Promised Land. Dati nga, sinaktan tayo. Dati nga, alipin tayo.
hindi po pumasok sa isipan ng Joshua generation na isipin kung ano yung nakaraan nila. Doon sila nakafocus sa patutunguhan nila. Amen? Ano pa po? They forgot the slavery and gear toward rulership. Ano po nangyari? Hindi nila inisip na alipin sila, kundi ang inisip nila ay may pangako ang Diyos. Amen? The same with our lives, kapatid, hindi ka mahirap. Hello? Hindi ka alipin. Why? May pangako ang Diyos. Focus lang. Move forward. Ano pa po nangyari? The Joshua generations, kinalimutan po nila, noon po kasi alam niyo po, if you will read at pag-aaralan niyo po, their generation, yung mga Israelites, ang kinakain lang po nila ay sibuyas bawang. Bilang alipin, they're only eating onions and garlic. Pero, nung on the way po sila sa promised land, hindi nila inalala na, Lord, dati nga, ito lang yung pagkain. No, hindi nila inalala yon. Why? Because God provided fresh milk and honey. Amen? Kapatid, wag mo nang lingunin yung nakaraan mo. Bakit? Dahil mas maganda yung nakaprepare sa'yo ng Panginoon sa patutunguhan mo. Amen? Praise God! Ano pa pong ginawa ng Joshua generation? To focus, they forgot the bricks of Egypt. Kinalimutan nila yung ginagawa nilang pyramid. And they build new houses made of native products. Church, dapat may kalimutan ka para may makuha ka. Amen? Dapat kalimutan mo na, kapatid, yung utang sa'yo 10 years ago, kalimutan mo na. Patawarin mo na yun, pinagpala ka na ni Lord. Amen? Di mo alam kung ano pa yung kayang gawin ni Lord in your future. Andyan po ba kayo? Born again is about forgetfulness. Ay, pastora, dapat pala makakalimutin kapag ikaw ay nakakilala sa Lord. No. Church, dapat may kinakalimutan na tayo. Meron na tayong sadyang kinakalimutan. Alam mo, kung may hindi ka naging kaayos na kasamahan mo sa church, alam mo kapatid, pinatawad na kita, kinalimutan ko na yon. Amen? Kung may utang sa'yo, yung kapatid mo, kamag-anak mo, 10 years, okay na yan, pinatawad ko na. Kinalimutan ko na. Amen? Sabi ng mga may utang na magkakapatid, praise God. Ganda ng turo ni Pastora. Amen? Church, leadership is about forgetfulness. Meron tayong dapat kalimutan para mag-move forward. Kinalimutan ko na yan. Alam niyo po, ang sarap sa pakiramdam. Why? Because with those words, you are imparting the love of Jesus to other people. Alam mo, wala na sa akin yan. Ano ba yung sinasabi mo? Wala na sa akin yan. Tapos na sa akin yan. Amen? Yan po ang nakakilala sa Diyos. Yan ang tunay na leader. Kapag hindi mo makalimutan ang nakaraan mo, doon ka pa rin mamumuhay hanggang ngayon. That's why, kailangan mong may kalimutan para may makuha ka. Pwedeng nakalimutan mo na ang lahat. Pero kapatid, sa pagkalimot mo, I believe, umuusad at umuusad ang buhay mo. Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord. Come on. So when we focus, there is power in forgetting the past. Kaya sabihin mo sa katabi mo, partner, kalimutan mo na yan. Amen? Number 2, when we focus, there is power of moving forward. Ano pong sabi? And looking forward to what lies ahead. Hindi po tinapos ni Paul ang verse na yon na kasi I have not achieved it and I want to focus on one thing. Ano sabi niya? Forget what is behind and look forward to what lies ahead. Hindi tinapos ni Paul, nakalimutan mo lang. Hindi tinapos ni Paul ang forgetting na, wala, kinalimutan ko na yan eh. Pwedeng nakalimutan mo na lang ang lahat. Kinalimutan mo na lang nila ang lahat, pero minsan po sa pagkalimot, walang pag-usad. Hello? Ay, kinalimutan ko na yan, pero andun ka pa din. Ang dami pong mga Kristiyano na maraming nakalimutan, pero hindi naman po nagpatuloy. But Apostle Paul wants to encourage us. After you forget the past, look forward to what lies ahead. Tingnan mo kung saan ka patungo. Tingnan mo kung saan ka dadalahin. Tingnan mo kung ano ang paroroonan mo sa pagkalimot mo. Amen?
Kalimutan mo na ito at kailangan mong umusad. Kung may pupuntahan ka na, you are now going to a direction. Kapag may focus ka, may direction ka. Kaya kapag sinasabi mo, hindi ko talaga alam ano ng direksyon ng buhay mo, kapatid, kulang ka sa focus. Amen? So may pupuntahan ka, focus is a direction. May focus ka sa isang bagay na doon ka pupunta. Hindi lang, ganito na ako, okay na ako dito. Ay, ganito na lang ako. Hindi ka lang masaya, ito na lang yung pupuntahan ko. Why? Kapatid, hindi sapat sa Panginoon ang lang. Ang gusto ng Panginoon sa'yo, anak, meron pa. Come on. Ang gusto ng Panginoon sa'yo, meron pa. May ibubuga pa. May kaya pa akong gawin sa buhay mo. Kaya huwag mong tuldukan yung sinasabi sa'yo, okay na ako dito. No. The Lord wants you to look forward what is ahead of you. Amen? Palapakan po natin si Lord. Ang focus ay kapangyarihan pasulong sa bagong direksyon. Kaya pala po importante na may focus ka. Kasi doon mo nakikita saan ba yung gabay sa'yo ng Panginoon. What direction are you pointing to? Tinuturuan po tayo ng focus pumunta sa bagong direksyon. Kahit marami pong kalye, ang daming pupuntahan, isang daan ka lamang pupunta. At sa focus, kahit maraming daan sa harap mo, alam mo kung saan ang pupuntahan mo dahil may focus ka. Amen? Umaalis ka sa dati mong pinanggalingan at sa focus, pinupuntahan mo yung nakikita mo at makakarating ka doon. Amen? Ano po ba yung tatlong bagay na pwede natin gawin? Una, decide today saan ka magfo-focus. Pastora, hindi ko na talaga alam ano yung purpose ng buhay ko. Now, this is the answer. Decide today saan ka magfo-focus. Hindi pwedeng marami kang focus. Pastora, mag-excel ako sa ganitong bagay. Mag-basketball ako, mag-baseball ako, mag-football ako, lahat na ng ball. Ginawa mo. Hello? We need to focus. Kailangan may focus po tayo, hindi pwedeng marami. Mag-excel ka sa konting bagay, hindi sa maraming bagay. Why? Focus is a leadership ability. Why? Kapag isang bagay ka lamang nakafocus, may ilalabas ka, kapatid. May ibubuga ka. Doon mo makikita that inside of you, there is a giant na sobrang laki, hindi siya makalabas kasi ang kailangan niya ay mag-focus ka. Hindi mo alam, ikaw pala ang susi ng pamilya mo. Pagpapalain ka pala ng Panginoon ng milyon-milyon, ang iniintay lang niya ay mag-focus ka. Amen? Hindi mo alam, ikaw pala ang gagamitin ng Panginoon para makakilala ang buong pamilya mo. Iniintay lang ng Panginoon na mag-focus ka. Come on, God can do something in your life today. Ang kailangan mo ay mag-decide na mag-focus ka. Ano pa po? Pangalawa, kung alam mo kung saan ka mag-excel, puntahan mo yon. Amen? Kapag maganda ang lugar, gumagawa ka ng paraan para mapuntahan mo. Amen? Number 3, letter C, don't stop when you are in motion. Okay, may focus ka na. Alam mo na kung saan ka mag-excel. Alam mo na kung saan ka pupunta. At lumalakad ka na kung saan ka papunta. Do not stop when you are in motion. Huwag kang hihinto, lalo na kung gumagalaw ka na. Bakit? Ang pinakamasakit po sa buhay ay hindi po ang pagbalik o pag-urong o pag-atras. Ang pinakamasakit po ay ang paghinto. Never stop focusing in your life on what God can do in your life. Huwag kang tumigil, huwag kang huminto. Alam niyo po, namatay lahat ng Israelites na huminto po sa desyerto. During their walking in the promised land, sila po ay naglalakad, napakainit po. Sino po dito, na-experience na niya dito maglakad po mga 12:00 ng tanghali? Tapos wala pong payong. Ano pong pakiramdam? Praise God, nakasapatos pa po kayo noon. Ano? Yung mga Israelites, wala po silang mga chinechinelas, di naman po uso yun noon. Wala po silang mga payong-payong. At marami po sa kanilang paglalakad, dahil wala po silang focus sa promised land, humihinto po sila. At ang iba po ay namamatay. Ayaw na ayaw ng Diyos ang paghinto. Huwag kang hihinto sa paglilingkod. Napapagod ka man, kapatid, huwag kang hihinto. Huwag kang hihinto sa growth mo. Huwag kang hihinto sa pag-aaral mo. Huwag kang hihinto sa paggawa mo ng mabuti, sa pagpananalangin mo, sa pagde-devotion mo. Why? Alam niyo po, sa Africa,
ang mga hayop ay patuloy na naglalakbay for them to survive. Wala pong tumitigil. Amen? For us to survive our life, to have focus on Jesus, kapatid, huwag kang hihinto. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang hihinto. Life, alam niyo po, minsan nakakapagod ang buhay. But that is not the reason for you to stop. Huwag kang hihinto. Kasama mo ang Diyos. Huwag kang hihinto. Magpatuloy ka. Why? Sa Africa po, yung mga hayop, patuloy po sila sa pag-scavengers, patuloy po sila sa mga pag-hunt, patuloy po sila sa buhay nila because that is their only way to survive. Pero alam niyo po, yung mga hayop na humihinto, sila po yung mga nilalapa ng mga scavengers. Church, kapag huminto ka, baka may lumapa sa'yo. Hello? May scavengers na lumapa sa'yo at lalo kang manghina. Kaya kapag mahina ka, kapatid, do not stop, but rest in the Lord. Huwag kang titigil, huwag kang hihinto. Pwede pong magpahinga, pero huwag kang hihinto. Amen? Nananalangin ka para sa bago mong sasakyan, sa negosyo mo, sa pamilya mo, huwag kang hihinto. Nakakapagod, oo, but never stop when you are in motion. Dahil ang mga taong humihinto, minsan hindi na po nila nakikita ang biyaya ng Panginoon. Kaya right now, mga kapatid, there is power in moving forward. Sabihin mo sa katabi mo, partner, magpatuloy ka. Sa kabila po, sabihin niyo, partner, magpatuloy ka. Praise God. Last po, number 3. In our focus, there is the power of force. Bakit? Ano pong sabi ni Paul? I press on to reach the end of the race. Ayan po, verse 14, I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Sabi ni Paul, alam mo, hindi ko pa na-achieve eh. Verse 13, sabi, no, brothers and sisters, I have not achieved it. Hindi ko pa siya narating. Hindi ko pa siya napuntahan. Hindi ko pa siya nagawa. Pero I only focus on one thing. Sabi ni Paul, I forget the past. Para magpatuloy ako, kinalimutan ko ang nakaraan. At nakatingin ako kung ano yung inihanda ng Panginoon. Amen? Why? There is power in force. Sabi ni Paul, verse 14, I press on. Pinilit ko. Inilaban ko. Hanggang dulo. Anything po na may force is power. Yung hangin po, may source of energy po yan. Yung tubig po, it can be source of power. Nagpatuloy po si Paul. Alam niyo po, if you will read yung pinagdaanan po ni Paul, nakulong po siya, na-shipwreck siya, kung ano-ano pa po nangyari sa buhay niya. Beyond all that, ang sinasabi po ni Paul, I press on toward the goal. Hindi pwede pong ang buhay natin, as the Holy Spirit leads, kung ano na lang po yung ano na lang po yung leading. Hello? Sabi ni Paul, no, I press on. Napapagod ako, I press on. Nahihirapan ako, I press on. Nangihina ako, I press on. Ano po ibig sabihin ng press on? Inilalaban ko. Nangihina ako, inilalaban ko. Natatakot ako, inilalaban ko. Why? Kapag inilaban mo, nagsumikap ka, pinilit mo, pwede mong maranasan ang matinding katagumpayan na pinangako sa iyo ng Panginoon. Amen? This is what God wants. Alam niyo po, sabi po nung isang pag-aaral, pwede namang manalo ang boxer dahil nanuntok lang eh. Tama po ba? Pag po yung mga suntukan, paano po ba natatalo sa suntukan? Suntok-suntok lang po, ano? Tama. Bawal naman po ang sipa, di ba? Boxing nga po, so suntok-suntok lang. Pwede namang manalo po sa eleksyon ng ganun-ganun lang. Hello? Kahit po pandaraya, pwede sabihin na, nanalo ko. Marami pong pwedeng dahilan para manalo. Pero iisa lamang po ang gusto ng Panginoon para magtagumpay ka. Kailangang ipaglaban mo. We need to press on. Amen? Lahat po ng champion, they press on. Lahat po ng champion may focus. Ano po ibig sabihin nun? Hindi porket dahil nakakilala tayo kay Lord, everything will be smooth. Lahat po ay magiging madali. Hindi po. Being a Christian, for you to be a champion, you need to press on.
Kailangan ipaglaban mo. Kailangan may pawis na kasama sa tagumpay mo. Kailangan may sipag na kasama sa tagumpay mo. Kailangan may pagpupuyat na kasama sa tagumpay mo. Why? May focus ka sa mga bagay na dapat doon ka nagpe-press on. Yung mga nanay po, nung nagluwal ng baby, ang tindi po ng press on ng mga yan. Amen? Tinuloy nila. Inilaban nila. Hindi lang sila huminto at hindi lang po sila nagpatuloy. They press on. Amen? Yan po ang first natin. Kaya po nandyan ang Holy Spirit, hindi lang mga prophecy, gifts at promises ang gusto ng Panginoon na gawin natin, but the Holy Spirit is there for us to press on. Kailangan magpatuloy ka. Ang focus po ay papuntang press on. Ano po yun? Pastor, ano yung press on? Kanina ka pang press on ng press on. Yung kahit mahirap inilalaban. Yung kahit parang wala ng pag-asa, sa paningin mo may pag-asa. Amen? This is how we press on. Alam niyo po si Joshua, nung nalaman niya na promised land yung pupuntahan nila, grabe, pangako yun ni Lord, I need to press on. Kailangan kong marating yon. Hindi siya tumigil. At yung paglilingkod niya sa Panginoon, grabe, may gigil. Hello? Nanalo po sila, hindi nanalo yung kalaban. They reached the promised land. Bakit? Because Joshua pressed on. Hindi niya tinignan yung nakaraan. Bakit si Moses, yung mentor ko, siya yung nagtuturo sa akin, ba't hindi siya nakarating? No, Joshua did not look on that. Si Joshua po, nung nalaman niya na promised land yung raratingin niya, ang ginawa niya lang, he pressed on. Gigil na gigil siya. Sige, anong gagawin natin? Paano tayo pupunta doon? Anong gagawin natin? Sinong mga kalaban? Hello? Kahit mga higante, inisipan nila. Kailangan, kapatid, when you press on in your life, kailangan mo ng konting gigil. Sabihin mo sa katabi mo, partner, gigilan mo pa. Amen? Dito po sumusunod ang tao. We need to have focus and force. Alam nila na may puwersa. Hindi mauubos ang puwersa. Ang sarap sabayan at ang sarap makita kapag nakikita mo yung tao, nagigil na pumunta sa pangako ng Diyos. Amen? Makikita mo yung mga ka-life group mo, yung mga kasama mo sa church, grabe naman yon. Naglingkod lang yun sa Lord, pero grabe na yung ginagawa sa kanya ng Panginoon. Why? May gigil sa paglilingkod sa Panginoon. They press on. They focus on the Lord. Inilalaban kahit mahirap. Amen? So in our lives, nakakahawa po ang power na sinabi po ni Paul sa atin. Ang sarap sabayan ng taong may gigil sa paglilingkod. Amen? Kahit patay na po si Paul, grabe, nakakahawa pa rin yung mga sinasabi niya. Dama mo yung power. No, we need to focus on forgetting what is behind. We need to focus on look what lies ahead. And we need to focus that there is power in force. Kailangan pala, kapatid, persahin mo yung sarili mo para makapag-focus ka. Amen? Praise God. So, let me end in this verse. Tayo pong tumayo lahat. Alam niyo po, our life is full of mysteries. Totoo po yan. Ang dami po natin gusto sa buhay. Gusto natin maging ganito, gusto natin maging ganyan, maging negosyante, maging doktor, engineer, o kaya gusto po natin maging mayaman, maayos yung buhay. Ang dami po nating gusto. Pero alam mo, kapatid, lahat ng gusto mo, I believe, ay gusto rin ng Panginoon para sa'yo. But all it takes for you to reach your promised land ay kagaya lamang po ng ginawa ni Joshua. He focused. He focused. He focused. Wala po siyang ibang ginawa. He forget what is behind. Kinalimutan po ni Joshua. Hindi niya inalala na hindi sila nakarating sa promised land. Hindi niya inalala yung problema ng mga Israelita during their season in Egypt. Hindi niya po yung tiningnan. Ang tiningnan po ni Joshua, nag-focus siya dun sa promised land na pinangako sa kanya ng Panginoon. Amen? I believe all of us, tayo po, ay may pangako ang Diyos. Amen? Lahat po ba tayo, you know, in your life, you have a promise that you're holding from the Lord.
The Lord promised you, anak, I will make you great. Anak, I promise na hindi ka maghihirap. Anak, I promise that you will never feel fear. Anak, I promise na may gagawin ako sa pamilya mo. Your family will know the Lord. Alam niyo po, lahat tayo, I know, may pangako po ang Panginoon. Pero alam niyo po, one thing that God wants us to reach our promised land is for us to focus unto the Lord. Kapatid, kailangan mo ng focus. Para makalimutan ang nakaraan, kailangan mo ng focus. Para matingnan mo ang pangako ng Diyos, kailangan mo ng focus. And right now, I want to end in this verse. Psalms 34 verse 4. I prayed to the Lord and He answered me. He freed me from all my fears. Verse 5. Those who look to Him for help will be radiant with joy. No shadow of shame will darken their faces. Verse 6. In my desperation, I prayed, and the Lord listened. He saved me from all my troubles. Kapatid, one word, desperation. Kapag ikaw ay may focus sa Panginoon, you will be desperate. Lord, be with me. Samahan mo ko, Panginoon. And as you pray to the Lord, as you focus unto the Lord, church, the Lord listen. Nakikinig ang Diyos sa'yo. Kaya po yung kanta, natutulog ba ang Diyos? No. God listens. Nakikinig ang Diyos sa panalangin mo. That's why God wants to save you from all of your troubles. Kaya ngayon pong umagang ito, as we sing unto the Lord, let our hearts be focused unto Jesus. At sabi mo, Lord, I only trust in you. Gusto ko yung puso ko ay sa'yo lang. Gusto ko yung focus ko ay sa'yo lang. And right now, Lord, I want to trust my life in you. I want to give my life in you. Come on, church. If you want to give your life to the Lord, sing this song to Him. At sabihin mo, Lord, I trust in you. Panginoon, I give my trust in you. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, I trust in you. As I put my focus in you, Lord, let there be trust. Oh God, live to know you more, that I may give you. Come on, sing unto the Lord at sabihin mo, Lord, I trust in you. All your promise, I trust in you, all of your ways. Oh God, nor forsake. I trust in you. I trust in you, all of my ways. I trust in you, Lord. To know you more. Come on, let there be focus in you at sabihin mo sa Panginoon, Lord, I trust in you, my life. I trust in you, all the promises. You'll never leave me, nor forsake. Take me always by your hand. Lord, I put my trust in you. Now, as you give your trust unto the Lord, as you focus unto the Lord right now, kapatid, kailangan mo nang kalimutan ang nakaraan. Right now, pray unto the Lord at sabihin mo sa Panginoon, Lord, I'm now forgetting what is behind. Lord, ngayon pa lamang isinusuko ako na ang nakaraan ko. Tinatapos ko na yung nakaraan ko. Tinatapos ko na kung ano yung mga bagay na pumipigil sa akin para umusad. Come on, pray unto the Lord with desperation, with focus. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, tapos na ako sa nakaraan ko. Lord, tapos na ako sa mga inaalala ko pa mula sa nakaraan. At ngayong oras na to, Panginoon, ibinibigay ko na sa iyo ang nakaraan ko. Come on, give it to God para makalaya ka,
the Lord. Ibigay mo sa Panginoon. At sa pagbigay mo sa Panginoon, sabihin mo sa Kanya, Lord, I trust in you. Panginoon, I'm giving my trust in you. Come on. Tigil mo na ang nakaraan. You will not focus on what is behind. Let your focus be unto Jesus. Oh God. Let there be trust in the Lord. Come on. Tinatapos na ng Diyos ang mga nakaraan mo. Tinatapos na ng Panginoon ang mga alalahanin mo ng nakaraan. Come on. God is moving in your past today. Oh God. At hayaan natin. Now as you release unto the Lord, let this be our prayer. Dahil tinapos na ng Panginoon ang nakaraan mo, right now, we need to press on moving forward. We need to press on focusing unto the Lord. And let us all sing unto the Lord. Minsan pa, Lord, I trust in you. I trust all of my days. I trust all of your ways, Lord. I trust in you all of my days. I trust in Come on, sing it to the Lord. At sabihin mo, Panginoon, I trust in you. you to know you more. That I may give you all the praise. I trust in you, all your promises. You'll never leave me nor forsake. Take me always by your hand. For the last time, come on. I trust in you all of my days. I trust in you all of my ways. Help me live to know you more, that I may give you all the praise. Come on, say I trust in you, Lord. I trust in you, all your promises. You never leave me nor forsake. Take me always by your hands. Lord, I put my trust in you. Come on, let me pray for you, church. Father God, sa lahat ng mga nakapakinig ng iyong salita, Panginoon, let we continually trust in you, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na sa aming mga buhay, tapos na naming isipin ang aming mga nakaraan. And we will look forward on what lies ahead, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, let all of us continually focus on you. Makita namin, Panginoon, ang gift ng pagkakaroon ng focus sa buhay, O God. And Lord, be in our lives. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy kang mangialam sa aming mga buhay. Be in our center, O God. Lord, I declare, all of us, lahat ng Panginoon, ng mga nakakapakinig, lahat, Panginoon, even the people on online, they will receive and they will have great focus on you, Lord.